Welcome to the Dorm Podcast. AJ And Lance. Kasi alphabetical eh. So today nandito tayo ngayon and our guests are Jansen Ramos and JB Mendoza. Woo! Yay! So may na-invite na tayong guest. So sino ba si Jansen and si JB? So si Jansen and si JB, they are in their 20s and ngayon yung kanilang journey is their fitness journey and their adulting journey. So expect to learn about how to overcome anxiety, how to expect to learn. Nag-invent. Baka mag-expect talaga sila. Hindi, ano lang pala, expect to learn. Expect fun. Ayun. And, ano ba? Masayang conversation. Ayun. Expect to have a fun conversation. Or lower your expectations. Mas maganda. Lower your expectations. Baka mag-expect kasi agad na Don't parang expect. ano ba tayo? Expert sa psychology. Ay, hindi kami- Anxiety, sabi mo. Ay, sorry. Mabigat na topic yun. Ano tayo? Light conversation lang with Jansen and JB. And ayun. So, simulan na natin. So, Jansen and JB, okay lang ba introduce niyo sarili niyo in a few words? Few words. Sino ka ba? Lalagay ko na lang siguro yung nilagay ko dun sa sa heavy ko. Ako si Jansen, awkward, mahihain at marespeto. Nice. Ito, introduce yourself. I am JB Mendoza. I am currently 72 kilos. Yun. Ayun. So bakit nga pala nila na-mention yung kilos, AJ? Ano ba yung journey nila ngayon? Baka ano? Actually, silang tatlo, accountability buddies sila sa kanilang fitness journey for for the next few months. Yan. And ginaguide sila ngayon. Ginaguide namin sila ni AJ ngayon. Kasi as you've heard nung isang episode, nakwento ni AJ na he lost 20 kilos. Pwede mo ba i-share yun saglit kung paano mo na-lose yung 20 kilos na yun para ma-inspire si Jansen and si JB? Siyempre, dahil kay Lance. Yung ba gusto mo marinig? Hindi! Hindi! Yung ginawa mo! Dahil kay Lance. Siyempre, dahil sa accountability, dapat may accuracy ka kasi part yung magka-calorie count, and of course, yung consistency na kailangan mo ng ituloy-tuloy yung nasimulan mo. For example, sinimulan mo yung maraming steps to burn calories, burn fat, tsaka yung workout, syempre, once na nasimulan mo, dapat tuloy-tuloy na yan. Kahit wala kayo sa program. Tayo sa program, di ba? Kasi, ano lang to 3 months lang ata tong program na to yung accountability natin. Ayun, so, it's just 3 months of your sa buhay mo, di ba? 3 months lang naman ang bobonoyin mo And then, you can go on your own path, di ba? So, ayun. So, napag-usapan niyo yung workouts, no? Since para meron tayong questions, kung bibigyan ka ng 5 workouts lang, sige, kahit isa sa inyo sasagutin ko rin sa end. Kung meron kang 5 workouts lang na pwedeng gawin in your entire life sa gym, Ang dami naman, 5. 5 lang. Hindi, 5 lang. Di ba? Like, bench press, etc. Hindi na kita bigyan ng idea. On your own. Ano yung, for you, ano yung 5 na kaya mo lang gawin? Kung bibigyan ka lang buong buhay mo ng, 5 gym workouts. So, isipin ko kahit 80 years old na ako, gagawin ko pa rin yun. Good idea. Sige, hanggang Kasi I don't think I can squat at 80. hanggang 60. Sige, hanggang 60. 60. 5 workouts lang. Edi kung ako, compound na pipiliin ko. Okay. Compound exercises, di ba? Okay. Bench press, yung squat, compound ba yung rows? In a way. Compound, yung rows. Tapos, another leg ko, siguro yung, pwedeng 2-in-1.
Like- compound nga eh. Hindi, 2-in-1, leg press and calves. So, Isa lang. O di, leg curl. Leg curl. Leg curl. Tapos, ano kasi ako, gusto ko yung bicep mo eh. So, yung, para may isang isolate lang. Bicep curl. Ano ba yan? Preacher or yung bicep? Ay, bicep curl lang. Bicep. Umiyak ako sa preacher. Dumbbell. Nice. So, whole body. Holistic hanggang 60. Tanungin naman natin si... Sabi ko ba squat? Parang wala kang sinabing squat. Leg press yung sinabi mo. Pero yun na yun, squat. Yung back ko na is yung Rows. back ko rows. Yun. Ikaw, JB. Ako prefer ko yung sa back. Mga back na exercise. Hawakan mo yung Kaya Hindi ko mention yun. para back up. hilig ko yung back rows. Tapos, pati rin yung lat pull downs. Parehas lang ba yun? At saka, more on upper body ako eh. Kaya, rin. Arms din. Bicep. Tas, Anong particular bicep exercise? dumbbell curls. Dumbbell curls. Tas, gusto ko rin yung shoulders. Yung, Shoulder press. ano nga yun? Dumbbell din. Goblet. Ay, Lateral Military raise. press. Lateral raise. Lateral raise. Okay. Tas, pwede rin nating i-compound, kaya leg press. Hindi mo compound yun. Hindi compound yun. Kundi ba? Pang ano lang yan. Isolated lang yun sa legs, Isolated lang sa legs. Pero ayun, at least may legs siya. So, Oo. so Ay, 5. pwede kong palitan yung akin? Sige. Sige, tanggalin ko yung... Ano yung sabi ko? Tanggalin ko leg curl, gawin kong deadlift. Oo nga, deadlift. Yun yung pang flex na exercise. Ikaw, Johnson, ano sa'yo? siguro sa akin, yung pinaka nagustuhan ko nung magsimula akong mag-workout, siguro yung bench press. Kahit yung dumbbell lang, yung dumbbell na bench press. Tapos, yung goblet squat or leg press, ganyan. Ano ba talaga? Siguro goblet squat na lang para may legs din. Tapos, yung lat pull downs, yun, maganda rin yun eh. 3 pa lang no? Dalawa pa. Ay, yung deadlift, maganda yun, yung deadlift. Kasi parang, buong katawan mo yung... Tapos last siguro is yung bicep curls na lang rin. Bicep curls. Puro tayo bicep curls, Uy, gusto natin ng may bicep. Okay, sige. Since nagka-idea na ako doon sa mga sinabi nyo. Dahil. So, siguro, simula tayo sa upper, no? So, para maiba, incline press. Incline bench press. Tapos, may chest na ako noon, no? Tapos, squats. Goblet squats. Tapos, Nakakapagod kasi. legs, deadlift yon. Deadlift, hindi mawawala yung deadlift. Isip ko rin deadlift. Deadlift Tapos, gusto ko rin yung preacher curls. Kasi gusto ko yung biceps. Yun. Tapos, isa na lang, no? Back na lang, no? Oo nga, wala kang back. Lat pull down. Yun na lang, lat pull down. Ayoko lang sa lat pull down kasi ang haba ng pila. Hindi ko alam bakit gusto ng karamihan na nag-jib or marami ako nakakasabay puro lat pull down eh. So, Seated row. oo. So, ayun. Kaya ba, ano yung mga best and worst experience nyo sa gym? Best? In what aspect? In what? Parang ano yung trip namin sa gym. Lang, subjective lang. Okay. Hindi trip experience. Experience? Ako siguro meron. Sige, ano experience mo? Yung sa akin, yung simula kasi ako mag-workout, yung pinaka-worst na experience ko, yung nag-workout ako ng walang kain. Okay. Oh, Ano yun. nangyari dyan? Kasi, parang sa gitna nung nag-exercise ako. Parang nanghihina, parang buong katawan ko naman yung parang nanghina ako. So parang nagulat ako, bakit nararamdaman ko to yung ganito na nanghihina yung parang nagkakaroon ng kuryente yung mga kamay ko, yung paa ko. Yun pala nanghihina na ako. So yun yung worst experience ko.
Tas yung best experience ko naman siguro is yung pagka nagkakaroon ka ng ng mas nalalampasan mo yung yung PR. PR, yung dati mong weights na binubuhat, kinakaya mo na yung mas nagiging malakas ka na. Yun yung Ano yung best part. PR nga pala kung hindi alam ng mga audience natin? PR. Personal record. Personal record Personal record. Kaya ba? Ako meron na. Ayun, meron. Sila yung guest eh. Ano, Tapos sila yung nagsasabi. moderator lang. Moderator. Let's moderate. Since inuna ni Johnson yung worst experience niya, yun din unahin ko. Kaya, ang worst experience ko, in a nutshell, is muntik na ako mamatay. At least yun yung feeling. Pero, one time kasi, nag-goblet squat ako, tas parang muntik na ako mag-blackout. Yung feeling ko nagmanhid na yung buong mukha ko. Tapos, nanlalamig na ako. And, paunti-unti na rin nawawala yung pandinig. And, Mamatay ka na. pagtingin ko, yung vision ko, paunti-unti na nawawala. Kaya, ang ginawa ko na lang is, trinay kong i-kalma yung sarili ko the best as I can. Tas umupo ako and nag-breathing ako para naisip ko lang baka matulungan nun yung daloy ng dugo ko na mag-flow ng mas maganda. Kaya kinalma ko lang yung breathing ko para and hoping na hindi ako mahimatay. Tas buti na lang din kasama ko rin si Sir AJ sa workout na yun. Kaya feeling secured din ako. Nireport na nga niya rin ako sa jowa ko nun na muntik na akong mamatay. Kasi anong reply niya? Tumawa lang siya. Mawala ng marami. Siguro hindi siya naniwala kasi usually kasi si Sir AJ may pagka-sarcastic yan kaya siguro natawa lang siya. Hindi mo alam kung totoo. The boy who cried, mamatay na yung gawa mo. So, ano yung best? Yung best and parating best to kapag every time na natatapos ako sa workout, yung feeling ng pump. The pump. Yun lagi yung marka ng good workout every day. And yun yung nakakapagpa-stick din sa akin na nakakapagpa-motivate din para bukas eto workout ulit tayo. Ang reward natin yung pump. Isa yun sa nakakapagpagalaw sa akin nakakapagpa-motivate kasi parang yun yung yun yung pinaka-reward ng workout, at least for the short term, 'di ba? Kasi kapag nagka-pump ka, lumilitaw yung muscle mo Yun yung pinakalitaw yung ideal na itsura mo, 'di ba? Tas kapag tumigil ka na ulit sa workout, magde-deflate ka na ulit. Kaya yun talaga yung source of motivation mo. Kailangan ko mag-workout ulit para gumanda ulit yung itsura ko. Ganun pala. Ayun. So, every workout is always the best workout para sa akin. Wow. Every workout. Nice. Okay, meron ba kayo? Naalala ko yung sabi mo about the pump kasi yung nakikinig ako ng podcast or nabasa ko ata, yung the working out, isa siya sa pinakamadali mo makita yung result mo in a few months. Kasi pag yung pump mo ngayon, may preview ka na kung ano yung itsura mo in the next 3 to 6 months nang relaxed lang. Kaya pag kinat, ganun? Hindi, di ba yung pag lumaki ng muscles mo? Kasi yung pump, kaya siya may pump, di ba, swollen yung muscles. Kaya parang, yun yung itsura niya pag lumaki pa siya. Di ba? Pag nag-recover na yung muscles, yung tears, gumaling, pwedeng ganun kalaki siya in a few months. Unlike yung mga yung mga business or mga ibang endeavors, matagal yung return pagbuhat ang bilis. Kaya ganda nung na-share mo about that kasi common siya sa mga nagji-gym. The pump. Yan. Sa naman, naalala ko kasi ni-recommend ko sa kanila mag-steps During steps ba, meron kayong best and worst experience din? While doing steps.
Ang agad na lumabas sa isip ko eh. Meron ka na. May time na ba na muntik ako mamatay? Yan agad yung gusto. Parang may kwento si AJ. Hindi, wala ako. Moderator lang ako dito. Ako rin gusto ko malaman yung stories. Pwede naman doon kayo mag-input Okay. Oo. Kayo. Wala pa akong naisip. Hindi kaya ako natanong kasi yung experience ko sa steps, kaya ako bumili ng walkpad. Nag-steps kasi ako lagi sa Rojas Boulevard. Marami dong mga wild na occurrences. Like, for example, maraming baliw. So, limbawa, one time may nakasalubong akong baliw, lang siya, lumapit siya sa akin, tapos sabi niya gano'n sa akin. So, bumili ako ng walkpad after nun. Tsaka yung may nakita akong may Amerikano tsaka Pilipina nagtatransact ng kanilang deal. Tapos may preview pa, pinlash ng Pilipina yung goods sa Amerikano. Tapos ayun, parang nag-deal sila na. Hindi nakita mo rin. Hindi malayo kasi parang one kanto away. Tapos may naka-hazard na taxi. Silhouette lang nakita mo. Hindi, yung side view na gano'n nakita ko. Tapos yung pag malapit na Nakita niyo yung puwet niya? Oo, doon sa Amerikano. No joke. Sa sa Ross Boulevard Service Road. Wag na picture mo. 'Di ba kasi pag sa tabi ng coast. Sa coast kasi ako Coast. Walang action dun It's just peace of mind. Sa coast yung baliw, doon ko na experience. Ay, baliw ba doon? Diyan sa Service Road. Yun. May madilim na part dun sa may bago ka mag-aristocrat from Tsaka dun sa bago mag American Embassy. Yun. Sa coast naman yun. Sa coast yun. Sa coast. So yun yung Dolomite Beach. Medyo marami nga doon nakatambay na mga homeless. Sa akin naman, parang wala naman akong worst experience sa sa gym actually, tsaka sa sa steps. Sa gym kasi, ang naisip ko, hypothetical lang na worst experience. Kasi may time, naglalat pull down ako. Tapos parang na-stuck siya. Na-stuck. Okay. Di ba may bar yan na gano'n? Ay, yung weights, di ba? Na-stuck siya, nakaangat gano'n. Tapos, may yung, anong tawag dun? Yung pin, parang naka-stuck. So, parang, tinry ko siyang tanggalin. Okay. Tinaganon ko. Ang bigat yung ganun kakapalin. Ang bigat. Tapos, parang hindi pa nagsisinkin sa akin. Pag tinanggal ko to, babagsak yung tapos madudurog yung kamay ko. Pero yung kamay mo nandun? Oo, tinanggal ko. Tapos, hindi pa nagsisinkin sa isip ko na, pag tinanggal ko to, maka-crush yung kamay ko, so, di ba? So, hindi na-pull yung... Hindi, kasi sobrang higpit niya So, pero pinipilit ko pa rin, wait, so nakaganon ka pa? Sasambutin ko. Pinunta ko na yung pinuntahan ko na yung technician sa gym. Tsaka ako inayos. Tapos, yun, pinagtulungan namin. Ganun din yung ginawa niya. Inangat niya lang yung Pero two hands. Two person. Inangat na, tapos yan na. Kasi ang nangyari din sa akin, dun sa lat pull down na yun, may time din na ganun din, inaayos ko rin yung pin. Tapos, habang inaayos ko, kasi nandito ako sa may, inaayos ko yung pin, tapos sa ilalim ko ng bar, tapos pagtanggal ko ng pin, nahulog sa akin yung bar. Nahulog sa'yo? Sa likod ko naman. Tapos wala na, may nakakita isang girl lang naman. Ayun, so medyo embarrassing. Embarrassing kasi may nahulugan ako na. Pero mga wala pa ata akong 2 years na nag-gym no? Kaya, masabi ko rin, siguro ang best ko, dati kasi yung same gym pa tayo, naangasan ako nito Shout out Easy Fitness. Naangasan ako nito kasi may rope doon dati. Yung ganun. Umangat siya doon. Yun. Okay. Ako parang mataba pa ako no. Tapos tinatry ko. Tsaka yung inaangasan mo rin ako doon sa pull-ups Pull-ups. Tapos parang dati hindi ko kaya kahit isa lang ganun. Tapos siguro yun na yung best ko kasi yung best feeling na naramdaman ko is
yung nagawa ko na. I mean, kaya ko na. Nakaganon ka Oo, na. di ba? Nakakita ako sa Oo. rope, tapos nakapag-pull up na ako. So, ibig sabihin, talagang it takes consistency talaga. Marami kang pwedeng I mean, marami talagang workout na kailangan gawin, training, para magawa mo yung simpleng aakit ka lang sa tali. Para unggoy. Ito para unggoy. Yung parang matching. Oo. Tapos, ayun, di ba dati yun? Tapos pinapanood lang. Gago. Tapos sa isip ko, gago, parang kailan ko kaya to. Tapos yun, siguro after 1 year, Nandun pa rin ba yung rope na pero yun? tinanggal na yung rope. Ay, bad trip. Tinanggal na yung rope. Oo. Sana mamaya gawin natin. Oo. Pero hindi ko alam na inaangasan kita noon. Sabi ko lang video mo ko. Yung pala parang, ay, sorry. Yun yung pananaw niya. Grabe mo yun. Tapos di ko alam na back pala yun. Back. Yung parang una akala mo mataba ka lang. Yung pala, yung back kailangan. Yung pala kailangan yung back, may back muscle ka. Mm. Para, back strength. Para maangat mo sarili mo. Kasi naalala ko, tinatanong ko, ba't ba kailangan pa may row na gano'n? Yung gano'n, hindi mo nakikita yung yung row. Yung bend over rows. Yan. Yung tali na yun, walang buhol. Parang talagang pure na straight na tali. May bull yan, may nuts may nuts mga yan. nuts. Diba may nuts nuts yan? Oo. Sa Easy Fitness. Mabigyan tayo Where it ng all started. mabigyan kami 1 month dyan, Easy Fitness. Ano man, yung fitness. Tsaka kay Erica, tsaka dati si Andy. Dating coach. Si Dana na lang, Dana. Tsaka si Dara, yun, dun kami Si nagbabayad. Dara. Kay Dara. Si Dara nagbabayad. Kaya walang, ay, nasabi niyo na nga pala. O yung sa steps. Yung sa steps na lang. Oo, sa steps. Wala naman sa akin sa steps kasi secured ako sa within the Back space, back rooms? yung back rooms. Pero lang talaga siya, parking space sa condo. Okay. Mga ilan lang yung PR mo sa steps? Umabot na ako ng 50 eh. Ano, 50? Ah, 50K? Oo. One day. Yung one day ito, one day. Kasi nga sinycle ko yung steps ko, nagkulang ako ng few days before kaya bumawi ako sa later days. Saan ka naglakad ng 50,000 steps na yan? Sa loob lang ng bahay. Sa parking? Hindi, nasa Nueva kasi ako nun eh. Kaya paikot-ikot lang ako sa garahe doon. Eh di whole day yun. Parang baliw, no? Oo, pero may mga mini break kapag kakain, ganun. Parang crazy. Tapos minsan para bumilis, tinatakbo ko na lang din. Yung garahe niya. Parang psycho. Okay. Kapag may dumadaan nga, napapatingin na lang sa akin, ganun parang baliw eh. Paikot-ikot. Parang neurotic. Kasi nagawa namin yung 50,000, pero naglakad kami ni AJ sa halos buong Cavite, sa area doon. Ilang, 4 na municipality ata yun. Alay lakad. Ganun. Oo, so yun. Tapos nakachinelas pa ako. Sakit pala. Ba't nakachinelas Hindi ko rin alam, hindi ko na-expect. Hindi ko na-expect na sasakit pala siya ganun. May limit din pala yung lakad. Oo. Tsaka yung ito raw nakakalimutan natin yung exercise, yung tibs. May muscle din daw dito eh. Ayun. Ayan. Ganito lang. Walking o kaya ganito. Yan usual yung Yan. namumulikat sa akin eh. Ito. Hindi pag nag-ano ka, calf raise. Pwede yan. Calf raise. O kaya lang, baliktad kasi yung calf raise pag ganon. Yung sa tibialis something. Dapat may ka dito. Tinry ko nga kettle pero hindi sakto. Yung iba cable ginagawa. To. Para mas maging stable daw yung running and walking. Yan. Kapag nagdadrive ako, yun usually yung namumulikat sa akin. Tips. Paano nagdadrive ka tapos namulikat? Hindi mo Kaya nga eh. Tips ba tawag din? Tibialis. Tips ba yung jargon din? Pecs. Pecs ba? Ano ba yung pecs? Pectoral muscles. Kaya siya pecs. Dito yung pecs. Bicep. Biceps. Baka 2. Form the word Biceps to tips. Dapat ma-memorize natin. Tapos quads. Quadriceps. Baka biceps talaga kasi quads is quadriceps. Bakit quad? Anyway. Kasi apat daw yung main muscle fibers dito sa quads. Siguro, share ko lang rin yung sa akin, yung nung nag-start din akong fitness journey, yung steps yan. Kasi dati, sobrang sedimentary lang talaga nung lifestyle ko. Lagi lang nakaupo, nanonood ng TV.
Tapos nung ma-realize ko, nung nag-start ako mag-steps, okay din pala siya. Masarap rin pala sa pakiramdam na, yun, nahahanginan ka, nakakakita ka ng ibang view sa buhay mo, ganun. So, parang relaxing din siya, yung pag-i-steps everyday. May dopamine din na nakukuha sa, pag-i-steps. Tapos yun lang, minsan yun talaga ang problema lang, time consuming siya. Yun lang talaga yung downside para sa akin. Pero at least para sa iyo rin naman yun. At least magkakaroon ka ng active na lifestyle ganyan. Kahit steps lang okay na yun eh. Medyo rocky yung buhay mo dati, no? Sedimentary eh. Ay, Kukorek ko na kasama. Nitay mo ba ito? Sedentary. Sedentary rock. sorry. Ayos to si JB. Ano na? At least na-edit agad. Kailangan kong sabihin. Oh, that's what you call accountability. Pero wala ka namang yung scary na situation ng nagwa-walking ka, walang. Siguro may mga anxiety lang minsan. Yung pag mag-isa ka lang kasi tas gabi pa, ganyan. Yun lang, pero wala pa naman nangyayaring masama. Parang nag-overthink ka lang, baka mamaya may manggulat sa'yo, may mangtutok sa'yo ng patali, mga ganong bagay. I speak. Kaya kung gusto nyo mag-walking, make sure na dun sa safe place and hindi yung medyo scary and baka tutuka ka ng patalim tapos sisihin nyo pa kami. So, sila nga pala yung main audience namin sa dito sa podcast na to. Hopefully, pakinggan nyo ulit to, JB and Johnson. Sobrang meta nito na pinapakinggan nyo. Sarili nyo. Ayun, ano pa ba? Ito naman. Ano yung best experience nyo and worst experience sa diet journey? Kapag sinabi ko kasing cutting, baka jargon eh. Yung pag-diet meaning, eating less para pumayat. Yung sa akin kasi, iba yung diet ko ngayon kasi bulking ako. Kaya, imbis na babawasan ko yung pagkain ko, dadagdagan ko more than usual. Ano yung challenge mo dun? Ang unang tanong mo, ano yung worst ko eh. Worst. yun yung unang lumabas sa isip ko eh. Recently kasi parang last 2 weeks, nag-cycle ako ng kain. Kasi nagkulang ako for a few days, kaya bumawi ako ng Friday ata nun. And nag-only steak. Wow, sarap no? Tapos, ang hindi ko in-expect na susobra ako ng sobra-sobra to the point na nasusuka na ako. So, ayun, yun yung worst ko. Ano yung best mo? Worst ba yun? Sarap na kumain. Parang inigit mo lang sila. Maduwal-duwal na ako eh. Yung best ko, Parang nalimutan ko na yung feeling na yun Kumain ka. Busog na busog, no? araw-araw naman best eh. Lalo nang inggit. Hindi ako gutom. Tapos malakas ka pa sa gym. Oo. Yung mga cutting is yung pagda-diet na konti lang yung kakainin. Yung pagka-cutting sa'yo. Sige. Yung sa akin, share ko lang yung sa kasi dati, di ba, anytime pwede ka kumain ng mga kung ano-anong gusto mo. Matamis, maalat. Pero nitong nag-cutting, malilimit ka na kasi talaga kasi bibilangin mo yung calories mo. So, talagang titignan mo yung mga kakainin mong foods. Kunwari, sa tinapay, yung mga dessert na tinapay, cakes, yan, mga cookies. Siyempre, iiwasan mo na yun kasi ang taas ng calories nun eh. Ang goal natin is protein para mas malakas din tayo at saka para mas mabilis din tayo mabusog. So, ipapalit mo na lang yung mga sweets na cravings mo ng mga lean na pagkain, yung mga itlog, meat, yun.
na-realize ko din, no, yun din yung magandang part ng First. bulking eh. Yung hindi nila makain, yun yung nakakain. Okay. Yan yung numerate niya. Yun yung mga worst, kung hindi sila malaya sa pagkain, ako malaya ako. Mas malaya ako. I ang can eat best anything. siguro, okay lang ba sabihin yung refeed? Ganun. Yun yung best. I-explain mo lang in layman's terms. Okay. Wait lang, iba na lang. Huwag Cheat na lang. day siguro, tawag ng iba. Sige. Cheat day. Or pwede mo rin sabihin na lang yung, yung jargon. Kung, Refeed. refeed. Yung refeed. Sige. More than your, maintaining calories. Maintaining Maintain- calories ang kakainin mo. maintaining calories. More than pala Ayun. bulking. Yung sa best naman, yung pagka dumating ka na sa week na magre-refeed ka, yung parang sinasabi nila na cheat day. So yun yung best part kasi makakain ka na ng gusto mo, makakain ka na ng samgyup, mga andi na or buffet, pwede rin. Pero syempre, doon ka lang rin sa sa required mo na calories. Sumupos na kayo. Yun yung best and worst ko sa pagda-diet. Experience. Yun, thank you. So since, patapos na yung time natin, so far, ilan na yung na-lose mo? Ako siguro, coach, Coach ka ba nila? Kino-coach ko rin sila. Wala yun sa introduction. Ay, wala pala sa intro. Di pag nakinig ka hanggang dito, yun yung, additional fact. The reveal. The reveal. Surprise. So, ano nga ulit yung pinag-uusapan? Ilan yung na-lose mong weight? Ay, nalus kong weight, ayun. Dati kasi, nag-start ako 87.8. So, ngayon, nasa 74 na lang ako. 74.5 yata ako kaninang umaga. So, more than 10 na rin yung nabawas ko nung simula nung mag-workout, Nice. nung mag-start ng cutting, fitness journey, yan. Nice, So, very good. Okay din yung experience. So, mahirap, pero worth it sa huli kasi makikita mo yung result, makikita mo yung best version of yourself, Wow. or may improve mo pa kasi, di ba? Ayun. Wow. So, yun yung coach, yung experience ko dito sa sa cutting na sa fitness journey ko ngayon na sa pag-start ko pa lang. Wow, very good. Nakaka-inspire and nakakagana lalong bantayan yung yung fitness journey. Yon. Ikaw, JV, yung cutting journey mo naman, ilan yung total mong na-lose sa cutting journey mo? And ano yung message mo sa mga tulad mo na dating zero knowledge na gustong mag-start with their fitness journey? Before we end this episode. Nung nagsimula ako sa coaching program ni Coach Lance, nag-umpisa ako 78 ata. Tapos, ang ending ko, 62. Kaya, ilan yun? Minus 16? 78 minus 16. Hindi mo marunong. 16 na. 16 ba? Oo, tama, 16. Oh, laki din pala. Parang dapat ka na mag-cut ulit. Ayun, tapos yung next question, ano yung message ko? Ano lang, tulad nga ng sabi ng Nike ba yun? Just do it. Just do it. Just do it. Just Do it. Do it! Sino nga yun? Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Tulad din ng sabi ni Shia LaBeouf. Kasi usually kasi stuck tayong lahat sa pag-isip lang. Like, wala naman tayong action na ginagawa, puro isip lang. Tapos hindi natin namamalayan, umaabot na ng 1 taon. Panay amba ka lang na bukas ako, papayat na ako, diet na ako bukas. Ayun, kaya solid naman din na advice yun. Start mo na lang ngayon. Just do it now. And importante rin habang gagawin mo, dapat may system ka para hindi ka maligaw. Kaya okay din na
mag-impose ka ng magbibilang ka ng calories, calorie counting, tapos mag-track ka rin ng gym workouts mo para at least may system ka, 'di ba? Hindi ka maliligaw ng landas and may kitang-kita yung vision mo and yung tinatahak mong path. Oo. Sundan mo lang yung yung system and you'll be right on track. Shout out sa Ok. Ok sa Lazada. Alright, thank you. Nakaka-inspire naman kayong dalawa. Ilan taon na ba kayong dalawa? Ay, oo nga, ilan taon na ba kayo? Ako, 27. Ikaw, ilan taon na? 25. Gago. Nung 27, 25 ako, wala akong ginawa dati kundi lumamon tsaka minom. Oo, kasi, ewan ko, Ikaw, ilan taon na ba ngayon? blip mo to. Yung time na yan, yung 27, 25, yun yung height, peak na ko yan ng walwal. I mean, yung wala talagang pakialam sa kinakain, sa iniinom. Kaya laki ng ko yun yung beer belly, di ba? Tapos yung perspective ko pa sa, POV ko pa sa sarili ko, parang payat pa ako noon. Alam ko may muscle ako sa loob, pero yun pala, purong taba lang pala siya. Buti ngayon, naagapan nyo na medyo mas bata kayo. Yun nga. So, baka yung mga kasabayan nyo sa age nyo, Pag 30 na sila. pag 30 na sila, kayo, medyo fit pa rin sila. Baka nga magmukha na tong yung Marvel pag tuloy-tuloy. Oo, no? Why not, di ba? Buti habang maaga, di ba? Tayo, ewan ko. Ako 28 na ako nag-start Siguro 29. nadamay lang sila sa, natin midlife crisis. Nag-fitness, nag-podcast. Nadamay lang sila sa midlife, natin crisis natin. Parang mabubuo na yung checklist ng mga, ako nagpusa. Nagkape. Anyway, ladies and gentlemen, Jansen and JB, saan kayo pwedeng i-follow or makita sa SOCMED kung may gusto mang stock or mang sa inyo, ang check out? Or kung gusto yung wag. Or kung gusto nyo mag-okay lang din. Sa IG na lang. Ano yung IG mo? Zentofu_. Ikaw gusto mo ba i-share yung SOCMED mo? Facebook lang meron ako Pangalan ko doon, JB Mendoza. Kung interesado kayo. Ayan. So, thank you guys and see you sa next episode dito sa The Dorm Podcast with AJ and Dance. Alright. Bye-bye.